Yun, no? Naka-tune in ka na naman, idol. Tamang-tama, maganda itong magiging topic natin. Pag-usapan natin ang naging face-to-face ni Senator Rapi Tulfo at ng taga-LTO. Okay? Nitong October 23 mismo dyan sa Senate. So, ipapakita ko ang bidyong ito at magbibigay po ako ng sarili kong opinion, komento, at possible solution. Okay? So, panoorin nyo muna ang video ito mga ka-idol. Yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan eh. Anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon, Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto ko maging patakaran from now on. We'll consider, yes, Mr. Chair, we'll study po that policy and then we'll issue the necessary guidelines. At wala na po yung open deed of sale, ano po? Yes po, Mr. Chair, definitely po. Dun sa AO po yan po yung iniiwasan po natin dyan, yung mga open deed of sale. Kaya nga brief. O ayan, idol. Anong masasabi mo sa video yan? Paki-comment naman. Mag-share ka naman ng iyong reaction. Magbigay ka naman ng iyong opinion. Baka naman mag-sync ang iyong iniisip sa aking iniisip. Baka iisa lang ang ating iniisip. Di ba? Tayo bilang Pilipino, sakaling bibili po tayo ng second hand na sasakyan, as much as possible, gusto natin mismo doon sa may-ari ng sasakyan, sa mismong nagbibenta. First owner as much as possible mga ka-idol. Noon pa yan. Panahon pa ho yan ng buy and sell na tabloid, yung classified ads na yan. Sa Manila Bulletin. Sa sulit.com. OLX. Ngayon, marketplace. Carousel. Na sakaling magbenta po tayo ng ating personal na sasakyan, ilalagay po natin, i-highlight po natin na first owner ako. First owned ang sasakyan yan. Na minsan, hindi naman talaga tayo ang first owner. O, di ba? Dahil naka-open deed of sale po yan. Mismo nakapangalan pa rin yan doon sa ating pinagbilhan. Maybe sa ating kaibigan. Let's say, ako, no? Bibili ng second hand na sasakyan sa aking kaibigan. Okay? Nakursunadahan ko ang kanyang unit dahil maganda, maayos at kilala kong magaling mag-keep itong aking kaibigan or sabihin nating inaalagaan niya talaga ng maigi yung kanyang sasakyan. Nakursunadahan ko at naisip niya ring ibenta yung kanyang sasakyan. Ngayon, binili ko ang kanyang sasakyan at kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na, bro, bibiling ko ang iyong unit. Gagamitin ko muna for the meantime. Pero sakaling naisip kong ibenta ito dahil nais kong mag-upgrade or magpalit agad, pwede bang i-open deed of sale ko na lang muna? Diba? May tiwala ka naman sa akin. Diba? Matagal na tayong magkaibigan. Pwede ko bang i-open deed of sale muna? At kung sakaling may nakabili sa akin, saka ko na lang sabihin sa'yo. I-report ko na lang sa'yo. Dahil may tiwala ka dito sa iyong kaibigan, pinayagan mong maging open deed of sale. Diba? Or, let's say, ako ay small time buy and sell. Or sabihin natin, buy and sell ako. Pwedeng mangyari na, Sir, biling ko ang iyong unit. Pero kasi ang negosyo ko kasi buy and sell. Pwede po bang i-open deed muna natin for the meantime? At kung sakaling may makabili na po sa akin,
i-inform ko po kayo kagad na naibenta na yung sasakyan at bibigyan ko po kayo ng copy ng aming deed of sale at syempre yung kanyang pagtatransfer. So meaning, yung napag-usapan nila Senator Rapi Tulfo ay pwedeng ikutan yan, idol. Pwedeng i-implement ng LTO pero pwedeng ikutan yan, mga idol. Bakit? Dahil sa panahon po natin, idol, lalo na't kung ang negosyo po natin ay ang pagbibenta po ng sasakyan, gagawa at gagawa po tayo ng paraan na as much as possible, yung mga bagay na ipinagbabawal, pwedeng maging posible. Dahil ayaw natin maapektuhan ng ating negosyo. 'Di ba? So, maaring mangyari yon, mga ka-idol, na o sige, wala na. Hindi na po pwede yung open deed of sale. Pero siyempre, may kanya-kanyang naiisip ang ating mga kababayan kung paano ito ikutan, no? Pero para sa akin, pwedeng mag-materialize yung ganitong klase na, oh bro, may tiwala ka naman sa akin, i-open deed mo muna natin ngayon, no? Pero sakaling maibenta ko na ito, I'll let you know. Bibigyan kita ng kopya nung nakabili. Dahil, siyempre, kapag naibenta po yan, pwede ko naman sagutin yung transfer. Ako na magta-transfer under dun sa name nung nakabili. Oh, 'di ba? Well, at least legit, mga ka-idol, no? May transfer ng maayos dahil namo-monitor ko 'di ba? Oh, ganoon. Pwede 'yon, mga ka-idol, until such time na maibenta po yung unit. Okay? So, next naman sa video ito, mga ka-idol. Marami na kasi ako na-enkwentro sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, naka-hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon, and then nakuha yung plate number, pupunta ng mga pulis yung address na nakaregister sa LTO, sasabihin ng tao doon sa bahay na yon, wala dito, that wrong address. Or kuminsan, nabenta ko na yan. 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open deed of sale lamang. So, nagkakaproblema kapag merong nagawa yung sasakyan, may bulyaso. Nahirapan yung ating otoridad na i-trace. So, yun ang gusto ko dapat from now on with ID and yung person na yun na mag-renew ng lisensya, ng registration ng kanyang sasakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po, with IDs. Okay? Okay, guys. Nagets mo ba ang ibig sabihin ni Senator Rapi Tulfo na kaya niya gustong ipa-implement ang batas na ito dahil nais niyang mabawasan, masawata, or mawala na itong crimes involving second-hand cars, na which ginagamit for transport of illegal drugs, kidnap for ransom, or ambush killings. And they found out na sometimes kapag yung mga ganitong klaseng activities ay nai-involve din po ang dating end user ng sasakyan, which they found out na still hindi po na-transfer doon sa new user, yung new buyer. Kaya upon investigation of this illegal activities, nai-involve pa rin yung dating may-ari. Nako-compromise po ang dating may-ari. At yun ang gustong mangyari ni Rapi Tulfo. But in my own opinion and my own observation, I have my own basis din, mga ka-idol. Noon kasi, ang mga kriminal at pugante ay gumagamit po ng second-hand na sasakyan na which kaya po nilang bilhin sa murang halaga, like 200, 300, not higher than 500. Noon yun. Pero ngayon, nag-evolve na sila, mga ka-idol. Nakisabay na sila sa uso. As much as possible, gagamit po sila ng mga modernong sasakyan na hindi po sila obvious na kriminal. 'Di ba? Hindi sila obvious na pwedeng paghinalaan, na pwedeng ma-checkpoint, or even sa mga car chase ay hindi po sila mapag-iwanan. Yes. At ang pinaka-affordable to buy that car, mga ka-idol, is yung mga nakikita po natin ngayon sa social media.
itong mga pasalong sasakyan, assume balance. Sila po yung biktima, mga ka-idol. So, hindi ko nila lahat, mga ka-idol, pero yun ang nakikita ko, mga idol. Bakit? Dahil napakababala ng ilalabas nilang pera. For as much as 100,000, 150, 200, or 250, makakabili ka na ng sasakyan na pasalo. Yes, ganun lang kadali, mga ka-idol. At sometimes, nakakagawa po sila ng fake documents to submit that doon sa dating end user. At tiwala naman sa end user dahil may nag-endorso sa kanyang kakilala niyang ahente or may nakilala po siyang ahente. Then later on, pagkabayad, umabot ng ilang buwan, they found out na yung sasakyan nasa probinsya na pala. Or hindi nila alam kung nasaan na ngayon ang kanilang sasakyan. They found out na may tumawag sa kanilang bangko, may pumunta sa kanilang taga-bangko na, "Ma'am, ang inyong sasakyan ay past due po ng ilang buwan. Ganito, kailangan na namin kunin." Ang problema ay panasalo niya po ang kanyang sasakyan at hindi niya alam kung nasaan na ang kanyang sasakyan ngayon. Ngayon, contacting this agent or kung sino man yung sumalaw, hindi niya na makontak. Hindi niya na ngayon alam. Who knows, baka yung sasakyan na yon ay gamitin for illegal activities. Involved ka ngayon, di ba? So, dapat maging maingat tayo sa ating mga sasakyan na pinapasalo. No? Mag-isip tayo ng maigi kung dapat ba nating ipasalo, safe ba nating ipasalo ang ating sasakyan. At ang nakikita kong pinaka-safest thing para maibsan ito or masawa tayo ito, mga ka-idol, is mag-execute ang mga car dealers, ang bangko, no, involving the authorities like PNP or LTO man yan, di ba? Na mag-execute sila ng waiver paper to sign by the customers na hindi nila pwedeng ipasalo ang kanilang sasakyan na still naka-mortgage. Why? Because mako-compromise po ang pangalan ng kliyente. Mako-compromise din po ang mortgage na nakasaad galing sa bangko. Kung sakaling hindi na kaya, magsabi sa bangko. Baka pwede namang i-consider ang kanilang family member, maaring kapatid or parents. Then subject for approval. For CI pa rin, mga ka-idol. At kapag nakapasa, si bangko na bahalang mag-grant na ipa-assume ang sasakyan na ito sa kanyang kapatid. Pero kung ipapasalo sa pinsan, kakilala, jowa, hindi po pwede. Why? Because ang pinangahawakan po dito is safety. Yung waiver na yon same as like yung Honda, no? Yung sa Honda kasi, na kung sakaling bibili po kayo ng Honda Civic, Honda City, may waiver po sila na hindi mo pwedeng gamitin as taxi. So dito naman ay may waiver na hindi mo pwedeng ipasalo ang iyong sasakyan. No? Na ipapabasa mismo sa customer, verbally sasabihin ng ahente or ng bank manager with corresponding photo picture on the spot, photo picture doon sa nag-sign. Then isi-send ngayon sa bangko, coordinating din dito sa ating like PNP or kung sa LTO man yan. Para just in case, no, just in case tinoyo yung end user, binenta kung kani-kanino at ginamit po yan sa illegal activities ng ibang tao at hindi po nalaman ng end user, madali pong matrace yan, mga ka-idol. Yun ang pinaka-safest way para masawatayan, mga ka-idol. Ngayon, ang nakikita ko, no, na gagamitin po ng mga illegal activities is itong mga assume balance. Dahil yung assume balance ay nagkalat po ngayon or mga pasalong sasakyan, nagkalat po ngayon sa social media. Hindi ko nila lahat, mga ka-idol. Maybe some of you guys ay meron po kayong in good faith ang intensyon. But, syempre, pinangangalagaan din po natin yung ating safety. No? Na hindi po magamit ang sasakyan sa mga iba't ibang kriminal. Dahil, as you can see, mga ka-idol, across social media, marami ka nang nababalitaan and even sa news na ginagamit po ang mga pasalong sasakyan sa mga illegal activities. Carnap,
or yung mga kidnap o ransom or yung mga torture killings whatsoever mga ka-idol. So I hope na naintindihan po ninyo yan mga ka-idol. Yun lang naman ay aking opinion at suggestion. Pero kayo na rin po bahala kung ano po yung nasa isip po ninyo. Yun lang naman ay nasa akin lang. Based lang rin po sa aking nalalaman. No? Okay? So maraming salamat mga ka-idol for watching kay The Carlon Expert.